Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Maganda po ang ating gagawin ngayon ng reaction video. Ang video pong ito ay mula po kay Mr. Good Vibe Shorts. Ang title po nito, Iran nabahag ang buntot, kinain ang sariling banta laban sa Israel. Grabe yan, no? Mag-subscribe po kayo sa channel ni Mr. Good Vibes. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Ilang araw matapos paslangin si Ismail Haniyeh sa loob ng Iran, walang ibang bukang bibig ang Iranian Supreme Leader na ipapatikim nila sa mga Hudyo ang ibang level na paghihigante dahil sa tila sampal sa mukhang pagpaslang ng tinuturing nilang espesyal na bisita sa loob mismo ng kanilang bansa. Dahil dito, agad tumaas ang tensyon sa buong Middle East dahil sa posibleng malaking salpukan ng Iran at Israel na maaaring kumalat sa buong rehiyon. Maging ang US ay nagmadaling magpadala ng kanilang pambatong Navy Strike Group sa Red Sea mula Pacific Ocean bilang paghahanda sa posibleng gulo. Ang Israel naman sa kabilang banda ay inihanda ang kanilang mga mamamayan sa puntong maging ang supply nila ng tubig at gasolina ay kanila na ring isinicure sa ligtas na lugar dahil sa bantangan ng Iran. Ngunit lumipas na lang ang mahigit 20 days matapos magbitaw ang Iranian leader ng banta ng giyera ay tila wala pa ring aksyon mula sa kanilang panig at tila ba nabahag ang buntot nito sa sarili nilang diniklarang kaguluhan. Kaya marami tuloy ang nagtatanong, bakit biglang naduwag ang Iran? Ano ang punot dulo ng kanilang biglang pananahimik? At bakit sa likod ng kanilang malutong na banta ay ang pag-aalinlangan na direktang makabanggaan ng Israel sa isang all-out war? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Like and subscribe, Mr. Good Vibe Shorts. Pag pinagbasihan ng pahayag ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei noong July 31, sa araw na nalaman ng buong mundo ang pagpaslang kay Hamas leader Ismail Haniyeh, talagang desidido ang Iran na gumanti sa Israel ng higit pa sa mga pinakawalan nilang drones at missiles noong April 13 nitong taon lamang. Dahil dito, nakikinikinita na ng mga bansa sa Middle East ang mas malaking giyera na maaaring kumalat maging sa kanilang mga bakuran dahil kilala ang Iran na may tinatagong libu-libong stocks na mga missiles at drones na ayon sa kanila ay handa nilang pakawalan papuntang Israel sa tulong ng kanilang mga proxy groups na sobrang agresibong bansa ng Iran talaga. Masasabi natin na ganoon silang katinding bansa na talagang papalag. Ay handa nilang pakawalan papuntang Israel sa tulong ng kanilang mga proxy groups na Hezbollah, Houthis at maging ang Hamas. Naging laman agad ng mga balita sa buong mundo ang posibleng giyera na sinabi ng Iran na dadalhin nila sa loob ng Israel. Ilang mga tsurya na agad ang nabuo ng mga eksperto sa Middle East crisis kung paano isasagawa ng Iran ang pag-atake. Andyan yung sabay-sabay na pagpapaulan ng Iran ng missiles at drone kasabay ang coordinated attacks ng mga Houthis at Hezbollah sa mga borders ng Lebanon at Syria na gagamitin ng Houthis bilang entry point mula Yemen para sa kanilang ground offensive. Sobrang mulat sa pulpa anong mga matagal na panahon na sobrang gulo po talaga sa Middle East. Yung masasabi natin na hindi na natapos ang kaguluhan sa Middle East. Hindi natin alam kung bakit, ano ba talagang problema ng mga bansang yan, kung bakit hanggang ngayon ay hindi natatapos ang kaguluhan dyan. Kawawa po ang mga mamamayan, syempre, lalo po yung mga bata, syempre po yung mga kababayan nating OFW na nandiyan dyan sa mga lugar na yan, lalo po sa Lebanon, sa Israel, syempre dyan na rin sa Iran. Sana po maligtas po lahat ng mga kababayan nating OFW. Yun po ang pinaka-main concern natin dyan, yung mga kababayan natin. Kung tutuusin, bagamat matagal nang handa ang Israel sa mga gantong senaryo, ay malaking hamon pa rin sa kanilang puwersa ang pigilan ang ganto kalaking pagsalakay laban sa kanila mula sa iba't ibang panig ng bansa. Gayong marami na sa kanilang resources ay nasa Gaza sa kanilang opensiba kontra Hamas. At bilang bahagi ng kanilang pangakong ipagtatanggol ang Israel laban sa Iran, agad nag-mobilize ang US ng kanilang Navy Strike Group na kinabilangan ng mga nuclear-powered aircraft carriers at submarine. Maging mga warships at special forces ay pinosisyonan nila sa karagatan na malapit sa Red Sea. Malamang ito ang dahilan kung bakit nabahag ang buntot ng Iran na labanan ng Israel.
Diba? Kasi nandyan ang matinding bansang US na nakasuporta sa Israel. Yun po yun eh. Kaya magdadalawang isip ang Iran na umatake sa Israel dahil sa US. Subalit ano nga bang nangyari at ang tila galit na leon na Iran matapos ang 3 linggo ay naging isang maamong hayop sa kawalan nito ng aksyon? At ni isa sa kanilang mga binitawang banta noon ay walang naipatupad bukod lang sa mga panakanakang pamubomba ng Hezbollah laban sa Israel at ang patuloy pa rin pagbubomba ng mga Houthis sa mga commercial vessels na dumadaan sa Red Sea. Ayon sa mga eksperto, ang Iran ay may kasaysayan talaga na magaling lamang sa publicity stunt ngunit kulang sa actual na gawa. Lalo pa itong natakot sa Israel dahil noong April 13 kung saan nagpaulan sila ng mahigit 300 missiles at drones ay halos wala itong naitalang damage sa loob ng Israel bukod sa isang batang sibilyan na nasugatan sa nakalusot na missile na bumagsak sa isang sakahan. Yun na nga po ba yung sinasabi natin. No? Kawawa po yung mga sibilyan sa gera. Kaya wala pong panalo actually sa gera. Real talk po yan. At ang masaklap, hindi man lang gumamit ng malaking puwersa ang Israel subalit tagumpay nitong nasira ang ipinagmamalaki ng Iran na defense system na binili pa nila mula Russia. Ni hindi na malaya ng Iran ang pagpasok ng 2 F-35 stealth fighters sa airspace na malapit sa kanilang border ng Syria kung saan pinakawalan ang mga ultrasonic missiles na pumulbos sa kanilang defense system. Grabe no, nagkampi-kampi yung mga talunan. Bagamat hindi pa tapos ang labanan ng Russia at ng Ukraine. Nakikita po talaga natin dito na lamang ang Ukraine talaga sa laban nila diyan sa kaguluhan between Russia at ng Ukraine. Nagkampi-kampihan po yung talunan, no, yung Iran. Masasabi natin pati yung Russia at yung China. Alam natin na magkakaalyado po yung mga bansang yan. Kaya sana wag po natin hahayaan na magpabulag sa mga, lalo na po sa mga pro-China kasi po kailangan nating ilaban ng ating soberanya. Kailangan nating suportahan ng ating gobyerno kasi alam po natin na magkakampi po yung bansang yan. Nagsusuportahan po yan pagdating po ng final, sila lang po yung magkakampi. At tayo po ay kakampi po natin yung Allied Nation, pati po European Union, kampi na rin natin. Kaya wag po tayo mag-aalala dahil kakampi natin ang majority ng mga malalakas na bansa sa buong mundo. Kaya ewan natin kung anong kahihinatnan nitong Iran at ng Israel, kung ano ba talaga mangyayari. Pero sa tingin ko ay hindi na masyadong threat ang Iran dahil alam natin na nakasuporta ang US sa Israel. Nasindak o naalog ang Iran sa mga dineploy ng US diyan sa sa Middle East. Nakita niyo naman kung gaano karami 'yon, no? Kaya sa tingin ko ay hindi magdidire-diretso ang labanan to. Patunay lamang ito sa kakayahan ng Israel na maghasik ng lagim sa loob ng Iran anumang oras at sa anumang paraan nilang gugustuhin. Maging ang pagpaslang kay Haniyeh sa loob ng Iran ay malinaw na ebidensya na walang ligtas sa sino man sa kanilang mga opisyal sa kamay ng Israel at ng Mossad, maging ang presidente man o maging ang supreme leader mismo ng Iran, dahilan upang magdalawang isip di umano sila na ituloy ang kanilang mga banta. Uulitin ko, kung wala ang US na pangbalanse, kasi na-explain ko na po yan sa inyo sa mga nakarang reaction, ang US po talaga ay pangbalanse. Kung hindi sila magdi-deploy ng mga ganyan sa mga kaaladong bansa nila, kung hindi na ipapakita yung kapasidad nila ng bansa nila ng gumera, ay madidiretso yung mga gera at talagang hindi mapoprovoke o hindi masisindak, rather, yung mga bansang gusto ng gera na gumera talaga sa mga bansang kalaban nila. Ito po talagang US ay pro-peace. Nakikita ko po na sila po yung pangbalanse. Kung hindi po sila nagpapakita ng ganito, ay wala po, magdidire-diretso po ang labanan ng mga bansang yan. Kaya maganda rin po talaga na nakasuporta rin ng US sa mga isang bansa, nakasuporta sila para mabalanse po yung yung gera, para masisindak yung kabilang side na tulad yung China. Kapag nakita ng China na kasama natin ng US o nakita nag-deploy yung US dyan sa West Philippine Sea, hindi nagpapakitang gilas o hindi naninindak ang China kasi alam po nila kapasidad ng US, nagdadalawang isip sila na umatake o mangharas. Ganun po yun. Kaya masasabi ko po talaga na ang US ay pangbalanse. Kung wala po sila ay wala po, naganda leche na po talaga ang mga bansang magkakalaban na yan.
Ito rin mismo ang dahilan kung bakit masugid ang pagfi-finance at pagsusuplay ng Iran ng armas sa mga grupo tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis na ayon sa mga eksperto ay ginagamit nila upang makipagbakbakan sa Israel imbis na sarili nilang puwersa mismo ang direktang haharap sa Israeli Defense Forces. Sa katunayan, marami na sa kanilang matataas na opisyal ng IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps ang napatay kasama ng mga miyembro ng Hezbollah at Houthis habang nasa gitna ng bakbakan kontra IDF. Patunay lamang ang kanilang presensya at impluensya sa mga proxy groups na ito na sila mismo ang nagtitrain at nagbibigay ng armas. Karamihan sa mga opisyal nila, bukod sa mag-train, ay inatasan ring mag-coordinate sa mga nasabing grupo, ngunit nadadamay sa mga bala at bomba ng IDF. Lalo pang napatunayan ng matinding takot ng Iran sa Israel nang magsalita sa isang interview ng mga international news outlets ang founder mismo ng IRGC na si Mohsen Sazigara na walang kakayahan ng Iran na sumabak sa malakihan at matagalang giyera laban sa Israel. Kasi di ba kung talagang may kapasidad sila, hindi nadadama yung mga Houthi, yung mga kung ano man yan ng grupo na yan, no? Talagang sila yung mismong sasabak sa giyera. Hindi yung mandadamay sila ng ibang grupo. Kumbaga, hindi nila kaya. Kung tutuusin talaga, tama yun, hindi nila kaya ng sila lang yung lalaban sa Israel. Ano yun, kumbaga malaking facts yan. Sa katunayan, sikreto di umanong nanghingi ng tulong ang Iran sa Amerika na iparating sa Israel ang kanilang plano na aatake lamang sa isang bakanteng lugar sa loob ng Israel na siguradong walang sibilyan o infrastrukturang masisira. Ngunit papakiusapan di umano ng US ang Israel na wag nang gumanti. Sa makatwid, gustong palabasin ng Iran sa mundo na tinutuon nila ang kanilang banta. Ngunit pinapaalam nila sa Israel sa pamamagitan ng US na hindi nila intensyong manakit, kaya wag na lang silang gumanti. Isa na namang publicity stunt kung tutusin. Ngunit sino nga ba si Mohsen Sazigara? Siya ba ay reliable na source sa ganitong uri ng impormasyon tungkol sa Iran? Siya mismo ang founder ng IRGC noong 1979 matapos ang Iranian Revolution kung saan pinatalsik ng mga Iranians ang demokratikong monarch ng Iran na si Mohammad Reza Pahlavi upang ipalit ang mas mahigpit na pamumuno ng Islamist regime. Bagamat naninirahan na siya sa US ngayon, ay patuloy pa rin ang kanyang impluensya sa mga matataas na opisyal ng Iran at ibang miyembro ng IRGC. Parang hawig siya ni Manuel Quezon, no? O, tinan nyo, no? Sa mga nakakilala po kay Manuel Quezon sa ating ex-president, no? Ang mukha niya si Manuel Quezon, no? At masasabi po pala talaga natin na hindi basta-bastang tao to. May sinabi, may experience sa gera, no? Kaya kinatatakutan pala talaga siya, no? Ngayon, nasa US na siya nakatira. Pero, siya yung pinaka-founder nung samahan na yun. Grabe pala to. Impluensya sa mga matataas na opisyal ng Iran at ibang miyembro ng IRGC. Dagdag pa niya na ang ginawa ng Israel, bagamat hindi nito direktang inamin na sila ang pumaslang kay Haniyeh sa pusod mismo ng Iran sa tinaguriang isang protektadong gusali, ay malaking sampal sa intelligence organization ng Iran at sa pamumuno ni Khamenei. Kaya ang una di umanong reaksyon ni Khamenei ayon sa kanyang mga sources sa loob ng Iran ay umatake sa Israel at huwag huminto hanggang tumiklop ang mga Hudyo dahil sa galit nito. Ngunit ng kanya itong isang guni sa mga opisyal ng militar at mga opisyal ng IRGC, malinaw di umano ang sagot ng mga ito. Wala sa posisyon ng Iran na makipagsabayan sa Israel sa larangan ng giyera. Wala di umano silang strategic balance ayon sa mga military officials. Oo nga't kaya nilang magpadala ng drones at hypersonic missiles na kayang pumasok sa loob ng Israel sa loob lamang ng 8 minuto. Ngunit kapag gumanti na ang Israel gamit ang kanilang mga makabagong Air Force at mga ultrasonic missiles, mahirap mang aminin ngunit walang kakayahan ng Iranian Armed Forces na depensahan ang kanilang bansa. Kumbaga hilaw, no? Masasabi nating hilaw. Parang China, alam niyo naman, no? Saka yung Russia din, no? Alam niyo na po yung nangyayari sa Russia na sumusuko talaga yung mga Russian soldier sa mga Ukrainian soldier kasi yung mga dinideploy po nila mga sundalo, no, mga bagong recruit nila ay mga hilaw, mga walang ganong training at wala sa puso nila ilaban yung kanilang inang bayan. Ganun po yun. Kumbaga napasabak pa lang, kumbaga napilitan. Ganun po kasi kapag ano yun, kapag komunistang bansa, sa pilitan po malamang yun yung mga sundalo nila. Kaya sasabi natin talaga walang puso at walang paninindigan na ilaban yung kanilang dapat ipaglaban. Kaya ganun. Malamang gantong-ganto rin yung Iran, no? At yun nga, sinabi rin dito na grabe yung mga gamit pala ng Israel. Tapos binakapan pa ng US, wala na, game over na talaga. Doon tayo talaga kung sino ang binakapan ng US. Nako, yun na talaga ang mananalo. Alam naman po talaga natin na malakas ng US.
Real talk yan. Dahil sa kakulangan nila ng air defenses, diin ng mga military officials kay Khamenei. Bukod pa dito, hindi lamang pagkatalo ng Iranian forces ang nakasalalay kapag binuhos ng Israel ang puwersa nila laban sa Iran. Dahil ang kapangyarihan din ni Khamenei sa buong bansa ay malalagay sa alanganin. Yes. Sa oras na natalo ng Israel ang Iran, idagdag mo pa ang naghihingalong ekonomiya ng Iran dahil sa kabi-kabilang sanctions na ipinatupad laban sa kanila upang maging salat ang kanilang bansa sa larangan ng energy production, inflation, unemployment, at maya-mayang pagwiwelga ng mga tao na nagaganap sa buong. Bakit itong Iran nasasanksyonan? No? Ba't kaya yung China hindi? No? Dapat yung China masanksyonan sa ginagawa sa atin sa West Philippine Sea. No? Nakakainis. Lalo na sana masanksyonan din sila ng UNCLOS. Kasi dun po talaga pumapaloob yung panghaharas ng China sa atin sa West Philippine Sea. Dapat masanksyonan yan. Kasi inaatake tayo o inaharas tayo ng China dyan sa West Philippine Sea na which is trespassing sila kung tutuusin dahil teritoryo ng Pilipinas ang kanilang pinapasok na inaangkin nila. Ano pa bang kailangan para masanksyonan, no? Ang China. Kung itong Iran na sanksyonan, sana masanksyonan din ng UNCLOS ang China. Buong bansa. Magiging mas komplikado pa ang mga problemang ito kapag pumasok ang Iran sa isang malakihang gera laban sa Israel. Ngunit higit sa lahat, dagdag palimusin sa sigera. Majority ng mga mamamayan ng Iran ay hindi sang-ayon sa isang gera kontra Israel ayon sa isang sikretong survey na isinagawa ng kanilang intelligence community. Kaya nanganganib na lumagapak ang popularidad ni Khamenei kapag ito ay nangyari. Tama. Andyan rin yung posibilidad na makakalaban ng Iran ang US at mga allies nito na bukod sa may malaking puwersa na nakaabang na lamang sa Red Sea ay may kakayahan ding magpatupad ng karagdagang sanctions sa naghihingalo na nilang ekonomiya. Yun na nga eh. Siyempre, yung mga mamamayan ng Iran ay hindi talaga papayag na gumera ang Iran dahil bagsak na nga ekonomiya nila. Wala na silang makakain, wala na trabaho, wala na lahat. Tapos magigera pa, aatake pa yung Iran. Ano na mangyayari? Kaya nga di ba nagwewelga na sila? At pwede pala mag-sanction ng US, no? Dadagdag pa ang US na sanctionan sila. At kung talagang makulit ang Iran at talagang magdedeklara ng gera, eh ito na oh, nakaumang na ang US. Diba? Nakita nyo naman sa sobrang dami ng dineploy ng US, syempre nakasuporta sila sa Israel. Buti na lamang at nakinig di umano si Khamenei sa kanyang mga tauhan kaya bigla na lang itong tumahimik sa ngayon. Ang plan B ng Iran ngayon, ayon sa nakalap na impormasyon mula sa kanyang mga insiders sa loob ng Iran, sinabi ni Sagera ay nilalakad ng Iran na mapabilis ang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel. Gagamitin di umano ito ng Iranian regime na pampapogi sakaling pumayag ang Israel na itigil ang opensiba sa Gaza dahil papalabasin nila na kaya lamang pumayag ang Israel sa isang ceasefire ay dahil natakot ito sa banta ng Iran. Aroy, samantalang sila yung walang kakayanan, no? Yung Iran, grabe. Ako, para rin parang China to eh, no? Black propaganda ang galawan eh. Kumbaga kung yung sinasabi ko sa China, no, kung anong sinasabi nila ay taliwas sa kanilang ginagawa, ganito rin pala ang Iran. Talagang magkakakampi nga itong mga gantong bansa, yung Russia, yung Iran, yung China, no? Ganyan pare-pareho sila ng ugali yung mga leader nila. No? Magkakamukha ang mga ugali nila, grabe. Na all-out war laban sa kanila. Bukod sa mga impormasyong ito, marami ang naniniwala na kahit papaano ay may impluensya rin sa desisyong wag nang ituloy ng Iran ang opensiba laban sa Israel ang paninindigan ng kanilang bagong halal na pangulo na si Masoud Pezeshkian. Mariin di umano nitong pinanindigan na isang pagkakamali ang pagdeklara ng all-out war laban sa Israel. Dahil ayon sa kanya, malaki ang magiging masamang epekto nito sa ekonomiya ng Iran, lalo na sa mga mamamayan nito. Lagi kong sinasabi sa inyo, no, malamang alam nyo na yung sa mga reaction video ko. Kung sino po kasi talaga nagdeklara ng gera, yun po yung mas maapektuhan. Mapiprease po ng mga account nila, mawawalan po ng suporta yung kanilang import-export, mawawalan ng investor, babagsak ang ekonomiya, magkukulaps po lahat. Kasi po lalo po yung mga accounts po nila mapiprease po yan, hindi po nila magagamit. As in, kasi ikaw ay nanggugulo sa mundo. Ganun yun. Yung mga bansang nakasuporta sa'yo, yung mga bansang ang investor na galing sa ibang bansa, magpo-pull out sila. Kasi wala silang kikitain sa bansa mo kasi nagdedeklara ka ng gera. Ganun po yung nangyari sa Russia. Kaya po bumagsak agad ang ekonomiya ng Russia dahil sila po ay nagdeklara ng gera sa Ukraine. Kaya malaking dagok po sa mga bansang magdedeklara ng gera. Yun nga, pag nagdeklara sila ng gera, bagsak talaga sila dahil wala nang susuporta sa kanila, kundi ang kanilang mga kaalyadong bansa. Kumbaga, yung ekonomiya po, syempre po yan ay dun po yan sa paglikha ng trabaho o sa trabaho
Madadamay po lahat ng tao sa kanilang bansa. Walang trabaho, walang sapat na sahod, walang pagkain, syempre walang trabaho ganun po kaya maghihirap po ang bansa. At lahat po talaga ng mga transaction po nila ay magpi-freeze o hindi na po gagana. Kasi sila po ang nagsimula ng gera. Ganun yun. Nagkataong pareho sila ng suhestyon ng mga top military officials ng Iran kaya walang magawa ang supreme leader kundi pakinggan sila. Mas mabuti pa di umunong mag-focus sila sa mga secret Israeli bases sa paligid ng Iran kaysa direktang umatake sa Israel ayon sa presidente. Naniniwala ang Iranian president na lumalawak na ang network ng Mossad sa mga paligid nilang lugar, lalo na sa rehiyon ng Iraqi Kurdistan kung saan may secret base di umano ang Mossad. Maaaring mula sa base na ito ay iniluto ang pagpaslang kay Ismail Haniyeh sa pamamagitan ng panunuhol sa mga tao sa loob ng Iran upang maitanim ang bomba na siyang dinetonate ng Mossad sa oras na makumpirmang nasa kwarto na ang Hamas leader. Sa katunayan, matapos ang insidente, ay dose-dosenang mga police officers, mga trabahante ng gusali at maging mga membro ng intelligence community ng Iran ang kanilang hinuli na tumanggap di umano ng suhol mula sa Mossad. Ayun ang masasabi natin talaga, no? Money makes the world go round talaga. Real talk yan. Sa atin lang, di ba, maraming nakapasok ng mga spy ng China. Ayun, si Alice Guo, nakapasok, di ba? Gumawa ng hindi maganda sa bansa natin kasi nga gumamit ng pera. Madali sila nakakuha ng mga birth certificate. Alam niyo na, marami tayong ahensya ng gobyerno na corrupt. Natatapalan ng pera. Kaya yun po, no, money makes the world go round, pero ang money, kung gagamitin mo sa mabuti, ay mabuti rin ang kahahantungan. Pero kung ginamit mo sa masama, eto na po. Gera. At talaga pong, kasi, corrupt nga Kaya walang asenso ang bansa. Sa kabilang banda, kahit na pumreno na ang Iran sa kanilang banta, hindi naman nagpapatinag at tuloy pa rin ang opensiba ng Hezbollah laban sa Israel sa pamamagitan ng panakanakang pag-target nito sa mga komunidad na malapit sa border ng Israel at Lebanon. Sa katunayan, nagpaulan ng rocket fire ang Hezbollah sa isang military base sa Golan Heights, isang Syrian territory na inanex ng Israel matapos nila itong masakop sa pagtatapos ng the Six-Day War. Dalawang kabahayan ang nadamay na naging sanhi ng pagkasugat ng ilang residente nito. Dahil dito ay agad nagpahayag ang IDF na hindi papayag ang Israel na wala silang gagawing ganti. Kaya isang araw lamang nakalipas, nagpaulan ito ng missiles sa pamamagitan ng kanilang mga fighter jets sa mga pinaniniwalaang kampo ng Hezbollah malapit sa border ng Syria at Lebanon. Ang masaklap nga lang ay 30 Lebanese na sibilyan ang nasugatan at isa naman ang hindi mapalad na nasawi. Yun talaga yung masaklap na katotohanan, no? Yung casualties of war, no? Collateral damage, ganyan po yung mga civilian na nadadamay, syempre wala naman silang kinalaman, pero yun nga, may ganun mangyayari kasi may gera na matatawag natin. Kaya sa mga OFW yung kababayan natin sa mga bansang yan, sa mga sangkot sa gera niyan, mag-iingat po kayo kung wala po kayong balak umuwi. Sana po nasa ligtas po kayong kalagayan. Sabay nito ay ang pag-target na rin ng Israeli drones sa isang Palestinian political leader na nangunguna sa mga kaguluhan sa West Bank. Habang sakay sa isang kotse, si Khalil al-Makda sa loob ng Lebanon sa bayan ng Sidon. Bigla na lamang itong sumabog at nagliyab dahil sa precision missile strike na pinakawala ng isang drone na may ilang oras na palang nagmamanman sa bawat niyang galaw. Isa pang grupo na suportado ng Iran ang walang kapagurang maghasik ng lagim sa Red Sea kontra sa mga commercial vessels na dumadaan sa lugar kahit wala na itong koneksyon sa Israel. At ito ay ang mga Houthis. Bilang patunay ng kanilang walang humpay na pananalot ay ang ilang beses nilang pag-target sa isang Greek-flagged oil tanker sa Red Sea na may sakay pa namang mga tripulanteng Pinoy. Sa nasabing pag-atake, ilang miyembro ng Houthis gamit ang maliit ngunit mabilis na bangka ang nagpaulan ng pampasabog sa nasabing barko. Masasabi natin itong Houthi, mga pirata. Ganyan po sila. No? May 140 kilometers ang layo mula sa puerto ng Hodeidah, Yemen. 4 na pagsabog ang tinamunang barko na ayon sa report ng British Navy ay hindi pa sigurado kung missiles o drones ang tumama sa barko. Kaya agad itong nagliyab at nawala na ng kontrol ang 25 crew members. Ang barko ay nanggaling sa bansang Iraq at papunta sanang Cyprus nang ito ay mapuruhan ng mga Houthis. Mabuti na lamang at naiulat na walang nasaktan sa mga crew ng barko. Matatanda ang tinarget ng US at Israel ang Hodeidah noong nakaraang linggo dahil dito nakaimbak ang supply ng missiles at drone ng mga Houthis na pinaniniwalaang galing sa Iran. Aabot na sa 80 sasakyang pandagat ang tinarget ng mga Houthis simula nung umusbong ang gera sa Gaza. Bukod sa mga barko, ay nagtagumpay rin ang mga Houthis na magpalipad ng missiles at drones papasok ng Israel noong buwan ng Hulyo.
Sa katunayan ay umabot ito sa kapital ng Israel na Tel Aviv at nakapatay pa ng isang sibilyan. At ito ay naging mitsa ng pambobomba ng Israel sa Hudaida kinabukasan ay kinasira ng supply depot ng mga Houthis. Alam mo, pinupondohan ng Iran yan, no? Yung mga Houthi na yan. Kasi hindi rin biro yung mga drone nila, no? Saka yung mga missile nila. Malaking pera rin yung talaga dyan, yung involved dyan. Talagang sinuportahan siguro ng Iran yan para yun talaga tong Israel, no? Actually, nadadamay na nga po yung mga civilian tulad nun, yung British na barko na yun na mayroon pang lamang Pilipino, no? Kaya hindi po talaga maganda tong ginagawa ng Houthi, no? Sana mapuruan ito, no? Kasi hindi wala na sila sa lugar. Kumbaga, yung mga hindi talaga kalaban ay dinadamay na nila. Palit na damay naman ang ilang sibilyan. Sa kabila ng tila pananahimik ng Iran, nananatili pa ring malapit sa karagatan ng gitnang silangan ang USS Abraham Lincoln Strike Group ng US Navy. Pati ang nuclear-powered submarine na USS Georgia ay naka-standby na rin sa nasabing karagatan. Yari na kayo, ayan na. Nuclear submarine, putik na yan. Ayun yung sinasabi ko, no? Wag yung ipoprovoke, wag yung Siyempre, kaalyado ng US yan, tutulong yan. Ganyan din po yung mangyayari sa atin kung tutuusin. Talagang pag nagdire-diretso ang panggaganyan sa atin ng China sa West Philippine Sea, a-action ang US. Hindi pwedeng hindi kasi meron tayong MDT at meron tayong kasunduan at meron tayong kaalyado natin ng US at syempre po ang allied nation. Isipin niyo yun. Ang dami nating kakampi. Pati po European Union kakampi na rin natin, no? Binisita si Pangulong Bongbong Marcos ng head ng European Union kailan lang dito po sa ating bansa. Ginawa na rin po natin ng reaction video, no? Kaya wag po sana tayo matakot, although sinasabi ng iba na sumasandal tayo sa malalakas na bansa. Ganun po talaga Kasi po yung katotohanan po talaga, hindi talaga tayo mananalo sa China kung tayo lang. No, tutuusin, kailangan natin ng tulong ng ibang bansa na malalakas na bansa. Ganun po yun, kaya nga po magkakaalyadong bansa. Kailangan po yan magtulungan. Hindi pala kontento ang US at nagpadala pa ng karagdagang F-22 fighter jets, maging ang USS Wasp, isang higanteng assault ship na may kargang F-35 stealth fighters, ay ipinuwesto rin nila sa Mediterranean Sea bilang bahagi ng pagpapakita ng kanilang lakas at kahandaan. Marami ang naniniwala na naging mahalaga ang presensya nito upang magdalawang isip ang Iran sa posibilidad na makabanggaan ang puwersa ng US kung itinuloy nila ang paglusob sa Israel. Sa ngayon, sa kabila ng patuloy na aksyon sa Gaza, ay maraming leaders ang nakahinga ng maluwag dahil hindi natuloy ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. At sana rin ang Iran at ang kanilang mga leaders ay patuloy na magiging maingat sa kanilang mga banta laban sa Israel. Pero kung wala yung US dyan, kung hindi nagpakita ng ganung katinding suporta sa Israel, wala na, natuloy na yung gera na yan malamang. Dahil kasaysayan na mismo ang makakapagsabi na hindi umaatras ang Israel sa laban. At ganun din ang Estados Unidos na hindi nagbabago sa kanilang paninindigan na ipaglaban ang Israel. At kapag nangyari ito, mas lalawak ang gulo sa puntong maging tayo sa Pilipinas kahit malayo man ay maapektuhan. Lalo na at marami tayong mga OFW sa gitnang silangan na inaasahan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Yan nga po yung sinasabi ko, diba? Yung mga kababayan natin OFW talaga yung matadamay dyan. Lalo pa sa Israel, sobrang dami po natin kababayan sa Israel. At sa Lebanon. At kahit sa Iran, siguro po correct may pembro kung marami po, no? Pero yun nga po, maapektuhan po natin mga kababayan. Sana po mag-iingat po kayo lahat. Kung meron po ako subscribers na nasa bansang mga yan, ay mag-iingat po kayo dahil wala po tayong magagawa kung talaga magkakaroon po ng gera. That's inevitable. Ikaw, ano sa tingin mo? Ang pananahimik ba ng Iran ay dahil takot ito sa Israel? O bumubuelo lamang ito para sa isang sorpresang pag-atake? Magbigay lamang ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Ayun na ate pong nagawa ng reaction video, napakagandang video na ito ni Mr. Good Vibes Shorts. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung gusto nating reaction video, comment down below kung ano sa loobin mo sa napanood nating video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.